Magandang araw sa ating lahat. Ako si Aliyah Cassandra Pura at ang ating tatalakayin ngayon sa Module 14 ay ang pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan, number 2 o integration of GMRC. So bago tayo magsimula, meron tayong panimulang tanong dito na nagsasaad na, bilang mag-aaral, paano mo nasasabi na ikaw ay nakikinabang ng matiwasay sa mga likas na yaman na galing sa ating kalikasan? So bilang pagsagot sa katanungan, bilang mag-aaral, nasasabi ko na ako'y nakikinabang ng matiwasay sa mga likas na yaman ng ating kalikasan kung ang mga pagkain, yung hangin at tubig ay malinis at nagkakaroon tayo ng nutrisyon galing dito. Suri larawan. Kung ating susuriin ang mga tatlong larawan na ito, sa unang larawan, may tao na nagtatapon ng basura sa kalikasan. Ang pangalawa naman ay yung mga basura na napupunta sa katubigan at ang mga tao naglilinis. Ito ay nagsasaad lamang na kung ano ang tinatapon natin sa kalikasan, ito rin ay bumabalik sa atin. Bumabalik ito sa pamamagitan ng pagka-stock sa mga tubig, sa daan, sa mga kanal, na tayo rin ng mga tao ang naglilinis ito. Dahil sa huli, tayo pa rin ang makikinabang sa paglilinis at sa pangangalaga ng kalikasan. Did you know na according to a research na nagsasaad na the Philippines are projected to be a top contributor to oceanic plastic pollution by 2025, ranking first globally for river and plastic emissions. However, comprehensive empirical data on litter leakage is lacking, impeding accurate estimates and mitigation efforts. We conducted the first rough assessment of plastic within 100 kilometers radius of Davao City, Mindanao, Philippines, using a stratified random sampling. So, sa research na ito ay nagsasaad lamang na ang Pilipinas ay maaaring maging top contributor ng oceanic pollution by 2025 ngayong taon at magtatop ng first globally sa mga plastic emissions sa mga ating mga river. Ito ay nagsasaad lamang na sa mga dahilan ng pagkawasak ng kalikasan ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao. Dahil nagsasaad din sa research na ito, yung tingi culture ng mga Filipino o yung mga paggamit ng sachets na hindi naman nila na-manage itapon ng maayos. Kaya nakaka-epekto ito sa kalikasan na nagkakos ng pagkawasak dahil sa kawalan ng disiplina ng mga tao sa paggamit ng likas na yaman. So, isa sa mga mahalagang sangkap ng isang maunlad na bansa ay ang pagkakaroon ng disiplina ng mga taong nasasakupan. Ang pagkakaroon daw ng disiplina na ito ay nagpapatungkol sa pagkakaroon ng disiplina sa pagsunod ng mga batas, na ipinapatupad, pagtangkilik sa mga programa, kaugnay ng pangkalikasan, at ang tamang paggamit ng likas na yaman. So, ang pagkakaroon ng disiplina sa mga bagay na ito ay mahalaga. Ngunit, nagkakaroon tayo ng katanungan sa ating isipan. Paano nga ba tayo makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan? Paano na makakatulong ng disiplina sa pangangalaga ng kapaligiran at kalikasan? At ano ang mga kailangan nating isaalang-alang upang maisagawa ito? Kaya, meron tayong mga hakbang dito na nagsasaad ng mga maaari nating gawin na upang mapangalagaan ng kalikasan na nagkakaugnay sa pagkakaroon ng disiplina. Ito ay ang mga hakbang upang makatulong sa pagpapanumbalik at papanatili sa kagandahan at kasaganaan ng mundo na ang makikinabang ay tao. Sa unang hakbang, ito ay ang itapon ng basura sa tamang lugar. Dahil according to a research na nagsasaad na ang Pilipinas daw ay nag-generate ng 2.7 million tons of plastic waste with an estimated 20% ending up in the ocean. So, nagsasaad ito yung kawalan natin ng disiplina sa pagtatapon ng basura dahil hindi natin na ma-manage na maayos yung pagtatapon ng basura kaya nag-end up ito sa mga bodies of water na nakaka-apekto sa kalikasan. So, dahil dito, kabi-kabila yung mga programa, mga ways upang ma-manage natin na maayos ang ating mga basura. Ito yung waste management, yung paglalagay ng mga non-biodegradable, recyclable, and biodegradable bins sa mga lugar. Katulad sa Lamao. Meron ngayong mga bins sa mga bawat kanto dito sa Barangay Lamao upang mapangalagaan yung mga basura natin. And according din sa UNICEF, yung implementation of ecological solid waste management regulations, ito yung mga program ng pamahalaan upang mapangalagaan talaga yung pag-manage ng waste natin. And yung zero waste, ito yung nagsasaad na yung pag-iwas ng pagkakaroon ng kalat hanggat maaari. At yung yung mga basura din is pwede nating maging pagkakitaan upang magkaroon din tayo ng pakinabang sa mga basura na ating nalilikom at yung pagkakaroon ng mga material recovery facility. Ito rin ay yung mga nilalagay sa mga barangay upang dito mailagay yung mga basura upang hindi sila pakalat-kalat. So, pangalawa, pagsasabuhay ng 4R. So, mula elementary na pag-aaralan na natin yung ibig sabihin ng 4R, 5R, maraming R na natatalakay. Ngunit ito lamang ay ang 4R. Ang 4Rs ay nagre-represent sa reduce, reuse, recycle, and replace.
according to a research, one of the benefits of 4Rs daw in waste management is protecting the nature by decreasing pollution. So, ibig sabihin lamang dito na ang 4Rs daw, yung pagkasagawa ng 4Rs ay nagkakaroon talaga ng epekto sa kalikasan. Magandang epekto sa kalikasan dahil napapamahalaan natin yung mga pabasura natin. Nagkakaroon ng pakinabang yung mga basura na ating napoproduce dahil dito sa 4Rs. Ano nga bang ibig sabihin ng 4Rs? Okay, ang unang R ay ang reduce. Pag-iwas o paggamit ng mga bagay na hindi na makakalikasan. At ito yung pag-iwas sa mga sa pagkakaroon ng mga pagsisira ng kalikasan. Kunwari, paggamit ng mga eco bag kapag namamalengke para makaiwas na sa paggamit ng plastic. Paggamit ng tumbler, pagbabaon ng tumbler sa mga tubig para hindi na makabili ng mga plastic bottles. Okay. Sunod ay ang recycle. Ang walang katapusang panawagan ng pagbabagong bihis ng mga bagay na nagamit na at pwede pang gamitin sa ibang bagay. Yung recycle, ito yung mga pagkakaroon ng yung paggawa ng bagong gamit mula sa basura na iba na yung magiging gamit niya na rin. And reuse, hindi pagtatapon ng mga bagay na napakikinabang o magagamit pa. Ito yung paggamit sa mga basura na pwede pa palang gamitin. Imbes na itapon, pwede pa siyang gamitin. Basta linisan lang or anything. Replace, ang paggamit ng mga bagay na hindi na kinakailangan kunin o para sa kalikasan o pagharili o pagpalit ng mga bagay na kinuha sa kalikasan. Ang example ng replace ay yung paggamit ng mga renewable energy. Instead na paggamit ng mga carbon na nagagaling sa kalikasan. Maaari tayong gumamit ng renewable energy na nagbibigay lamang ng enerhiya sa atin ay galing lang din sa kalikasan yun, ang araw, tubig, gano'n. So, sunod ay ang pagtatanim ng mga puno. Alam naman natin na sa ating bansa, meron tayong mga maraming kagubatan. Ngunit, according to a research na naman, ay a total of 1.42 million hectares of tree cover was lost from 2001 to 2022, representing a 7.6% decrease in our total tree cover of approximately 184 million hectares. This loss contributed to 848 metric tons of CO2 emissions. Like most of the forests globally, a huge chunk of the forest we lost in the country is due to urbanization and commodity-driven deforestation. So dahil nga sa urbanization at sa mga kabi-kabilang deforestation, unti-unting nakakalbo ang ating mga kagubatan, kabundukan, na nakaka-apekto sa ating kalikasan dahil nagkakos ito ng pagdala ng CO2 emissions natin na nagkakos ng pagkaroon ng init, climate change. Yung pabago-bagong klima, yung sobrang init, tapos sobrang lamig, tapos yung malakas na pag-ulan, malakas na tagtuyot, na nagkakaroon talaga tayo sa mga epekto sa atin at sa ating kalikasan. So, may mga picture dito na nag-show ng mga maaari nating gawin upang maibalik yung mga nawawalang mga puno upang mapalitan. Ito yung mga gulayan sa paaralan, tree planting, at mga arbor at mga tree planting. Ito yung sa mga programang ito, sa mga aktibidad na ito, maaari tayong makisapi. Dahil bilang tao na nakatira sa ating mundo, may responsibilidad tayong pangalagaan ito. Kaya kailangan natin makisapi dito bilang mga taong may malasakit sa kalikasan. Ang sunod naman ay ang sundin ng batas at pagtulungan sa mga tagapagpatupad nito. Ito ay nagsasaad lamang sa mga batas na nakakaugnay sa ating kalikasan. Kung may nakikita tayong katiwalian sa ating paligid, kunwari mga illegal logging, agad nating i-report ito upang managot sila. Dahil according to research, malaki daw yung bilang ng mga environmental crimes pagdating sa mga ganito na nagsasaad na malaki talaga yung marami talaga sa atin yung mga lumalabag sa mga batas. Kaya kailangan natin silang i-report at bilang mamamayan ng ating bansa, kailangan natin sundin yung mga batas upang hindi tayo magkaroon ng kasala at para na rin sa ating kalikasan. At yung mga example ng mga environmental laws, yung Presidential Decree 1586 of Philippine Environmental Impact Statement System 1978, RA 8749, yung Clean Air Act of 1999, Republic Act 9275, Clean Water Act of 2004, RA 6969, Philippine Toxic Substances and Hazardous Nuclear Act of 1990, RA 9003, Philippine Ecological Solid Waste Management Act of PESWMA of 2000, RA 9729, Climate Change Act of 2009, RA 9512, Environmental Awareness and Education Act of 2008, and Fisheries Code of 1998, Republic Act 85550. Ito lamang yung mga
mga examples sa mga batas na kailangan natin sundin at ang mga batas na pwede natin gamitin para sa mga taong lumalabag dito. At ang panghuli, mamuhay ng simple. Sa pamumuhay ng simple, kailangan natin i-realize sa ating mga sarili yung mga needs and wants natin. Kailangan natin i-balance ito. Kailangan natin malaman kung ano ba talaga ang needs o ang ating wants. Ang pag-alam sa ating mga needs, ito yung mga bagay na ating pangunahing kailangan ko tulad ng bahay, tubig, pagkain. Yung mga wants naman, yung mga desires, yung mga iba pang gusto natin bukod sa ating mga pangunahing pangangailangan. Kung ako ang tatanungin, ang aking uunahin ay yung mga pangunahing pangangailangan. Dahil ito yung makakatulong lamang sa akin at ito yung mga ito talaga yung mga pangunahing kailangan natin. Dahil yung mga wants naman is pwede nating ilaan pa yun sa mga ibang bagay. Unahin muna natin mga needs. Dahil ang pagkakaroon ng buhay na simple o payak ay pamumuhay na nanaayon kung anong mga pangangailangan lamang. Kung ano talaga ang pangangailangan natin. Kasi yung mga wants is pwede natin pagsawaan. Ganun. So, para sa panghuling tanong, para sa iyo, ano ang pinakamahalagang hakbang sa lahat ng nabanggit ngayong aralin upang mapanatili at mapatumbalik ang kasaganaan at kaganahan ng ating mundo? Panindigan na sagot. So, bilang pagsagot sa katanungan, para sa akin, ang pinakamahalagang hakbang sa mga natalakay natin dito ay ang pamumuhay ng simple. Dahil sa pamumuhay ng simple, dito natin na napapahalagahan din yung disiplina. Dahil nagkakaroon tayo ng disiplina sa pagkonsumo ng mga bagay na mga likas na yaman sa ating kalikasan. Dahil nga sa pamumuhay ng simple, dito natitimbang yung needs and wants. Kung unahin natin ang needs, ito lamang yung mga pangangailangan natin na maaari nating makuha lang din sa kalikasan, ngunit hindi ito susobra. Hindi ito makaka-apekto ng sobra sa kalikasan. So, meron tayong Bible verse dito na nagsasaad na Genesis chapter 2, verse 15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Ito lamang yung nagpapaliwanag na bilang tao na nalikha ng Diyos, bilang tao na naninirahan sa mundo na kanyang nilikha, may responsibilidad tayo na ingatan at pangalagaan ito dahil tayo ang itinilaga ng ating Diyos na mga laga dito. Kaya wala tayong karapatan upang sirain ito. Dahil sa huli, tayo pa rin na makikinabang sa mundong kanyang nilikha. Dahil nandito yung mga pangangailangan natin. Kaya ating tandaan na sa bawat pagsira ng ating kalikasan, nagkakaroon ito ng epekto sa atin. Lalo lang natin pinapalala yung kalagayan ng mundo na magkakaroon ng malaking masamang epekto sa atin. Hindi lamang sa kalikasan, ngunit para sa atin na bilang taong nabubuhay at naninirahan sa ating mundo. Kaya ayun lamang ang presentation na ngayon. Maraming salamat.